So yan, magandang araw ulit mga kakalikot. Welcome back ulit sa aking channel, Yung Kalikot TV. Sa video natin ngayon ay mag-share tayo kung paano natin i-check or i-test tong ating mga timer So kagaya nito, mayroon tayong timer ng dryer. So yan, ang timer ng ating dryer ay dalawang wire lang yan. So yan, kung makikita nyo So ito yung mga sira na, mga pinagpalitan ko na. So itong dalawang to yung timer ng ating dryer. At ito naman ay timer ng ating washing machine. So 3 wires lang muna ang ating share ngayon para hindi humaba gano'y ating video. So dito muna tayo mag-umpisa mga kakalikot sa ating dryer, sa timer ng ating dryer So mostly ang nagiging problema ng ating unit kapag kasira yung ating timer ng dryer ay wala siyang power, o kaya naman mapapansin nyo rin, so kagaya nito naka on yan ang kanyang off. So yan, naka na siya sa kanyang stopper. So yan, yung kanyang may stopper siya So pagka yan ay sira, minsan pagka iniikot nyo ng pagpabukas, so yan minsan wala siyang response yung kanyang mga gear sa loob. So yan ang isa sa dahilan kung bakit sira na yung ating timer. So ang ibang dahilan naman nito sa mga na-experience ko, karamihan ay kahit na naka-off na siya. So yan, kagaya niyan, naka-off na. So yan, naka-off yan So andito na yung kanyang stopper, ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-andar ng motor ng ating dryer. So yun ang mga karamihan na experience natin. So pagka ganon ay madali natin malaman or ma-check kung meron tayong multi-tester So yan, kahit ito munang gamitin natin, tong analog tester natin. I-rinse nyo lang yung multi-tester nyo So check natin yung kanyang timer. So lagyan natin siya sa 100 ohms. Diyan sa ohms lang natin siya ilagay. O kahit 10 ohms, so kayo na bahala. So check natin yung kanyang timer So ba't ayaw gumana ng aking timer, ng aking multi-tester. So yan. So 0 ohms, adjust natin. Ayaw na. Makamay na yung battery. So kahit ganyan lang So titest natin yung ating timer. So ang pagtest dito mga kakalikot ay continuity lang ang test natin. So kumbaga siya yung nagiging pagdudugtong sa dalawang wire doon sa ating motor at papunta doon sa ating starting capacitor. So yan. So lagay lang natin magkabilaan yung ating test probe dito sa dalawang wire. So yan. So dahil naka-off siya So yan, naka-off siya. So wala tayong nakukuhang continuity sa kanya. So subukan natin buksan. Subukan natin buksan. So yan, subukan ulit natin. So nakabukas yan mga kakalikot So yan, andito kayo yung stopper. So yan. So lagay natin yung kabilang test probe. So yan, nakita nyo gumalaw yung ating pointer ng multi-tester So ang problema lang sa kanya, so yan, hindi na gumagana yung kanyang mga gear sa loob. So yan, hindi na gumagana yung mga gear sa loob niyan. Kaya wala tayong naririnig na parang umiikot sa loob So yan, nakikita nyo naka-on siya, pero wala tayong naririnig sa kanyang
Parang may lumalagitik yan dapat. So yan ang problema nitong timer na to, kaya pinalitan natin yung unit. So ayos naman na yon so far. So dito naman sa isang timer na to, no, so yan, kahit naka-off na siya, no, yan. So nagluloko na yung itong timer na to, no. Subukan natin i-off. So yan, naka-off na yan, no. Makikita nyo, naka-off na siya. Pero tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-ikot dito sa loob, yung kanyang gear. Ayan. Naka-off na yan mga kakalikot, no. So ang tendency ng ating unit nito, so kahit naka-off na yung selector switch nya, ay gumagana pa rin yung ating motor or gumagana pa rin yung ating dryer. So ang magiging ano na lang nito, ang gagawin mo na lang nito ay bunutin sa pagkakasaksak yung ating unit. So para lang, pero wag nyo nang tiyagain, ano, kung may mabili kayong ganito na pwedeng pamalit, ay palitan nyo na. So nasa pagkano lang naman to yung ating timer, no. So yan, so punta naman tayo dito sa ating washing machine, ano. So ito, itsura ng timer ng ating washing machine. So itong nag-iisang wire dito sa dulo ay ito yung galing sa ating line 2 ng ating, no, plug, no, ng ating saksakan. So nakakonekta dito yan sa kabila. So dito sa nag-iisang wire lang dito, so nag-jumper na lang siya dito para gumana yung forward and reverse. So dalawang to, forward and reverse yan, no. So kahit naman magkapalit tong dalawang to kung saan lang nang gagana, pero ito lang ang hindi pwede dahil ito mismo, dahil galing sa ating line 2 ng ating kuryente. So live ito dapat. So siya yung ating pinaka switch, no. So ang tendency naman ng ating unit kapag ito ay sira, so mostly walang power, yan. So check natin yung ating timer kapag walang power, or yung unang-una kong chine-check dyan pagka walang power ay yung cord muna, no, yung cord ng ating unit. Tapos kung okay naman yung cord, so wala namang putol, so dito tayo mag-proceed uli sa timer. So karamihan ang na-encounter ko dito, no, ay mga washing na halimbawa meron ako dyan video na yung washing ay isang ikot na lang, no. So isang direksyon na lang kanyang ikot. So ibig niyan sabihin hindi na nagpa-function yung isang switch dito sa ating timer. So halimbawa forward na lang yung gumagana, so hindi na nagko-contact yung kanyang reverse dito. So ito naman kung paano natin to i-check. So dito sa ating multi-tester, no, sa ating analog tester, so itong karamihan natin ginagamit. Ayan, so continuity pa rin tayo, no, continuity pa rin ang gagamitin natin dito. So set nyo lang yung tester nyo sa times 10 times 100. So dahil continuity lang naman ang kukunin natin dito kung meron siyang continuity, no. So yung isang test probe lagay natin dito sa kabila, no, sa kanyang galing sa kanyang live dapat ito. So kagaya niyan. So paganahin natin yung ating timer.
Oops, matigas. So, paganahin natin. So, ayan. Magana na siya mga kakalikot, no? So, test natin dito sa kabila. So, wala, no? Nandito siya sa kabila. So, ayan. Lulo ko yung ating tester, no? So, ayan. Nandito naman siya sa kabila. Ba't nagluloko yung ating tester, no? So, ayan. Magana siya, no? So, pag lumagitik, ayan. Punta naman tayo sa kabila. So, andun na naman yung kanyang power. So, ito wala. Dahil nandito na uli yung kanyang sa forward or sa reverse, no? So, dito sa kabila, yung forward. So, ayan. So, ayan. Nawala na siya. So, lipat tayo dito sa kabila. So, ayan. Kapag ka ito ay sira, no, halimbawa yung unit nyo, yung washing machine nyo ay isang direksyon lang ang ikot, no. So maaring hindi na siya mawawala dito, no. So ganyan, hindi na siya lilipat sa kabila. So yun nagiging dahilan kung bakit isang ikot na lang yung inyong washing, no. Isang direksyon na lang, forward or reverse na lang siya. So ganoon lang pag-check ng ating timer mga kakalikot, no. So yan, dapat meron siyang continuity. So yan, so, makikita nyo yung pointer ng ating multi-tester. So yan, nawala na naman. So lilipat siya sa kabila. Kaya ang ikot ng ating washing machine ay forward and reverse. So yan, so nandito siya. So nandito na naman ulit. So yun lang mga kakalikot, no. Sana may natutunan kayo sa aking na-share ngayon na video. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga i-upload ko pang mga video. So abangan nyo mga kakalikot, no, sa ating susunod na tutorial, sa ating mga video. So mag-subscribe lang kayo para more on tutorials tayo. At sa susunod ay susunod natin video, no, kung paano natin i-check naman itong itong 6 wires ng ating timer, no. So yan, or paano natin siyang gawing 3 wires. So kagaya nito, halimbawa wala tayong pamalit na 3 wires, so ang available natin ay 6 wires. So yan, so gagawin natin 3 wires kagaya nito. So yun lang mga kakalikot, no. So maraming salamat. At nagustuhan mo ang aking video, huwag mo kalimutang i-like. At maraming salamat.